Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Lemuel. Naantig ako at nasapul mo ako, Tito Makoy, sa kwentong napakinggan ko, yung kwento tungkol doon sa batang naglalako ng ice candy. Yung kwento ni Nico. Yung kagaya ko na nagpabayarin sa anak. Lalo akong nakonsensya sa aking ginawa, sa aking mag-iina, nung napakinggan ko ang kwentong iyon. At alam nyo, Tito Makoy, pinaiyak mo po ako sa kwentong iyon. Kung bakit, pakibasahin mo po ang kabuuan nitong aking kwento. Unang sahod ko sa pinakaunang trabaho, nagkatuwaan kaming magbabarkada. Pumasok kami sa isang hangout, yung simpleng inuman lang pero laging marami ang mga customers. Merong mga waitress dito magaganda, mababait at malalambing. Ito siguro ang dahilan kung bakit palaging puno ang inuman. Pero hindi siya yung bar na merong nagsasayaw. Talagang inuman lang. Ang mga waitress dito, bahagi ng kanilang trabaho ay ang pakikipagkwentuhan din sa mga customers kung gustong makipagkwentuhan. Dito ko nakilala si Sanya. Nagustuhan ko si Sanya kasi simple ang kanyang kagandahan, malambing ito. Kaya sa unang pagkikita naming iyon, nagawa ko kaagad na hingin sa kanya ang kanyang cellphone number. Dumating muli ang sumunod na Biyernes, hapon pakagaling namin sa trabaho. Dumiretso na kami ng kaibigan ko sa inuman kung saan nagtatrabaho itong si Sanya. Kasi Tito Makoy, gusto ko siyang makita muli. Liban dyan sa pag-uusap namin, nangako ako sa kanya na babalik ngayong Biyernes. Maliwanag pa nang dumating kami sa inuman pero marami na ang mga tao. Sa aming pagdating, nakita ko si Sanya nakaupo sa isang mesa, nakikipag-usap sa isang lalaking umiinom din. Kitang-kita ko, Tito Makoy, nakalabas lahat ang kanyang ngipin sa kangingiti at katatatawa. Meron pang patapik-tapik sa balikat ng lalaki. Alam niyo po, inis na inis ako. Hindi ko gusto ang aking nakikita. Kaya lang, Tito Makoy, wala naman akong karapatang magselos kasi hindi pa naman kami magsyota. Ngunit sa madaling kwento, niligawan ko si Sanya. Naging kami maraming beses na merong nangyari sa aming dalawa. Subalit, Tito Makoy, hindi ko maipagkakaila ang aking lubhang pagkadismaya kasi noong unang gawin namin ang aming pribadong bagay, natuklasan ko na hindi na birhin itong si Sanya. Sabagay, Tito Makoy, ano pa ba ang aasahan natin sa mga nagtatrabaho sa ganyang uri ng trabaho? Ganoon pa man, nagpatuloy kami sa aming relasyon hanggang sa dumating ang isang araw na sinabi sa akin ni Sanya, nagdadalang tao na raw siya at ako ang ama ng kanyang dinadala. Ha? Sigurado ka bang akin yan? Yan, Tito Makoy, ang tanong ko kay Sanya na walang kapreno-preno. Hayop ka? Ano akala mo sa akin? Kahit ganito ako, hindi ako kalad ka rin. Walang hiya ka. Ito, Tito Makoy, ang umiiyak na sagot sa akin ni Sanya. Nasaktan siya sa aking tanong na kung akin ba talaga ang kanyang dinadala. Itinuloy ni Sanya ang pagdadalang tao. Ako naman, tumigil na sa pagpunta sa inuman kung saan siya nagtatrabaho. Kasi Tito Makoy, mahirap na. Ipapaako sa akin ang anak na hindi naman akin. Liban pa dyan, hindi ko alam kung ano na lang ang sasabihin sa akin ng pamilya namin, pati na ang mga kaibigan ko. Sasabihin nila, desperado ako, kumuha na lang at pumatol sa isang bar girl. Hanggang sa isinilang nga ang bata, patuloy si Sanya sa pag-iingay sa akin, pambili ng gatas at kung ano-ano pang mga kailangan. Naiinis ako, Tito Makoy. Pero minsan napipilitan din akong magbigay ng kaunti, yung parang awa na lang sa isang kakilala, bagamat naroon ang aking
pagkainis talaga kung bakit pilit na ipinapaako sa akin ang anak na hindi nga ako sigurado. Lumipas mahigit 1 taon, nakakalakad na pala ang bata. Nagulat ako Tito Makoy nang sabihin sa akin ng mama ko na may lumapit sa kanyang mag-ina habang nakaupo siya sa plaza. Sanya ang pangalan, may batang ipinakilala sa kanya. Eman raw ang pangalan at tinatawag itong Manman. Ako raw ang ama. Alam niyo po, pikon ako nung kumprontahin ako ng nanay ko at pinipilit akong magtapat sa kanya kung akin ba talaga ang batang iyon. Mama naman, di ko yun anak no. Paano nyo naman masisigurong ako ang ama nun? Yan Tito Makoy ang pikon na sagot ko sa mama ko. Nagdududa ako na siguro naging maganda ang pag-uusap ng mama ko at si Sanya. Siguro naaliw rin ang mama ko sa bata, kaya isang araw na lang. Nagulat ako Tito Makoy nang makita ko ang mag-ina na naroon sa bahay namin. Nasira ang araw ko, umalis ako at maghapon akong hindi umuwi. Araw kasi iyon ng Sabado. Alam mo kasi Tito Makoy, ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang mama namin, pusong mamon ito. Kahit sinasabi kong hindi ko anak ang bata, ang katwiran nito, pag meron raw lumalapit na isang tao, tanggapin ito at pakiharapan ng mabuti. Kaya tuloy Tito Makoy sa magandang pakikiharap at pakikutungo ng mama ko, palaging bumabalik-balik ang mag-ina sa bahay namin. Ewan ko po ba kung bakit tila yata nabilog ni Sanya ang ulo ng mama ko. Kasi minsan meron pang lakas loob ito na iwan sa bahay ang bata tapos si Sanya papasok sa trabaho. Sa bawat araw na dinadala sa bahay ang bata, ni hindi ko ito tinitingnan. Ito'y dala nga ng pagkainis ko sa sitwasyon na hindi ko naman kadugo. Bakit ko titingnan ang bata at bakit ako mag-aaksaya ng panahon dito? Gayong pilit lang itong ipinapaako sa akin. Araw ng Biyernes, holiday noon pero nag-half day kami sa opisina. Kaya noong hapon nagkulitan ang tropa, nag-inuman kami sa kubo sa harap ng aming bahay. Tito Makoy, merong malas na dumating na naman. Dumating si Sanya, dala-dala ang bata. Mabilis na palang maglakad ang bata kaya pagdating nila ilang sandali, pagkatapos itong patuloyin ng mama ko sa bahay, yung bata naman tumatakbo-takbo sa bakura namin. Tuwang-tuwa ito sa ibinigay ng mama ko na pandesal. Alam niyo po, pumunta pa ang bata sa kubo kung saan kami umiinom ng aking mga kaibigan. Oh, malaki na pala ang anak mo, Limuel. Ito ang wika sa akin ni Benson, isa sa mga kaibigan ko. Nagtawanan Tito Makoy ang grupo pero ako, pikon na pikon, umasim ang aking pagmumukha. Yung bata naman Tito Makoy, tumayo pa sa harapan namin ng ilang minuto. Pero sa kanyang pagtayo, hindi ko talaga ito tinitingnan. Ito'y dahil nga sa sobrang pagkainis ko, kasabay pa ng mga pambubuyo ng mga kaibigan ko. At dahil Tito Makoy, pikon na pikon ako sa kanilang pambubuyo sa akin, para walang away o kaya diskusyon, niyaya ko na lang sila Tito Makoy na lumipat kami ng venue. Kaya lumipat kami sa tindahang katapat ng bahay namin. Meron kasing lugar sa likod dito na pwede kaming uminom. Hanggang doon Tito Makoy, ito pa rin ang topic ng mga kaibigan ko. Kamukha ko raw ang bata. Wala raw duda, ako ang ama. Tumigil nga kayo dyan mga buwisit kayo. Idi kayo na lang kaya ang umako. Yan Tito Makoy ang pikon na wika ko sa aking mga kaibigan. Nagsitigil ang mga ito nang makita nilang pikon na talaga ako. Sa aming pag-iinuman, inabot kami ng hating gabi. Pasado na ang 1:00 ng madaling araw nang pumasok ako sa bahay namin. Tulog na lahat sa bahay namin. Pagpasok ko sa may sala namin,
Nakita ko Tito Makoy, naroon ang bata, tulog na tulog sa sofa. Alam ko Tito Makoy, ang mama ko na naman ang nagpatulog nito dito sa sofa. Nilagyan na lang ng upuan sa tabi nito para kung sakaling gumalaw ang bata, hindi ito mahuhulog. Tapos, pinaandar niya ang electric fan. Iba nga lang ang direksyon para merong hanging umiikot, hindi mainitan ang bata. Sa pagdating kong ito Tito Makoy, alam niyo po, napilitan akong tingnang maigi ang bata. Nang makita ko ang inosenteng bata tulog na tulog, ang suot niyang t-shirt, bagamat maayos ito, malinis, pero luma na. Meron ngang sinulsihan na lang ang napunit na bahagi nito. Nakita ko rin ang munting sapatos, lumang-luma na rin, nasa tabi ng sofa. Di ko alam Tito Makoy kung bakit parang may sumuntok sa dibdib ko. Merong sumakal sa akin. Yun ang pakiramdam ko. Naaawa ako sa bata. Nung tingnan ko siyang maigi, tulog na tulog. Inosenteng inosente, wala siyang alam sa kanyang sitwasyon. At nang titigan ko ngang maigi ang mukha nito, noon ko lang nakita Tito Makoy na totoo ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Kamukha ko siya. Tuloy Tito Makoy, napatingin ako sa aking litrato noong 2 taon pa lang ako na nakasabit sa sala ng bahay namin. Magkahawig na magkahawig kaming dalawa Tito Makoy. Kasi ang litrato kong ito at ang edad ngayon nitong bata, hindi naglalayo. Kaya naman, natukso na talaga akong titigan ng titigan ang tulog na bata. Alam mo Tito Makoy, naiiyak ako Tito Makoy. Gusto kong hawakan ang bata. Gusto kong kargahin ang anak ko. Pero Tito Makoy, minabuti kong hayaan ko na lang ito sa mahimbing na pagtulog. Pumasok na lang ako sa aking silid. Pero dito sa aking silid, ewan ko po ba bakit di ko mapigilang maiyak. Kasi nalulunod ako sa awa ko sa bata. Anak ko siya, Tito Makoy. Anak ko siya. Ito ang sinasabi ko na sa aking sarili. Nabuo ang pasya ko, bukas maagang maaga akong gigising, maglalakad-lakad, isasama ko ang bata. Pero Tito Makoy, ngunit dahil nga sa kalasingan, nagulat ako ng tanghali na akong magising. Gulat na gulat talaga ako kaya nagmamadali akong lumabas ng aking silid. Ma, nasa na yung bata? Ma, nasa na yung bata? Ma, nasa na? Yan Tito Makoy, ang pagtatanong ko at pangungulit sa mama ko. Ako naman to kung makapagtanong, ano pa, yun na, kinuha na ng nanay, kaalis lang. Yan Tito Makoy ang sagot sa akin ng mama ko na nakita ko ang mukha parang takang-taka siya sa aking ikinikilos ngayon. Gulat na gulat ang kanyang itsura kasi bigla na lang hinahanap ko ang bata. Tito Makoy, hindi ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo kaagad ako papunta sa kanto ng highway. Baka sakaling abutan ko pa ang mag-ina, pipigilan ko o kaya papaiwan ko ang bata at aalagaan ko muna. Nagmamadali ako Tito Makoy pero natanaw ko nang merong tumigil na isang multicab at kitang-kita kong sumakay ang mag-ina. Sandali! Sandali! Ito Tito Makoy ang sigaw ko. Pero masyado pa yata akong malayo sa highway kaya hindi narinig ng driver at hindi rin narinig ng mga pasahero. Lumarga na ang multicab. Ang tanging nagawa ko na lang Tito Makoy ay ang tanawin na papalayo ang sasakyan. Malaki ang aking pagkadismaya kasi hindi ko na inabutan ang mag-ina kaya tinatanaw ko na lang ang kanilang nasasakyan. Hindi pa gaanong nakakalayo Tito Makoy. Kitang-kita kong may kasalubong ang multicab. Mabilis na isang pick-up truck. Nag-overtake ito. Kitang-kita ko Tito Makoy. Sumalpok ang pick-up sa sinasakyan ng aking mag-ina. Anak!
Anak! Ito Tito Makoy, ang naisigaw ko na lang kasi nga kitang-kita kong tumilapon sa bintana ang anak ko Tito Makoy. Maging si Sanya, tanaw na tanaw ko rin na nahulog mula sa loob ng multicab. Tumilapon ang mag-ina. Anak! Anak! Ito Tito Makoy ang umiiyak na tumatakbo ako papunta sa lugar ng banggaan. At pagdating ko nga doon, walang malay ang mag-ina. Ang anak ko nakahandusay sa gilid, katabi ng ilan pang mga pasahirong nakasakay sa multicab. Pinulot ko kaagad Tito Makoy ang anak ko. Anak, gising ka anak, gumising ka. Dadalhin kita anak sa pagamutan anak, dadalhin kita anak. Mga kabarangay, tulungan nyo naman ako. Tulungan nyo dalhin natin sa ospital ang anak ko. Tulungan nyo kami. Ito Tito Makoy, ang pakiusap ko sa mga kabarangay na naroon na sa pinangyarihan para tumulong. Walang malay na idinating sa ospital ang anak ko. Si Sanya, conscious ito pero nanghihina. Ang anak ko, ang anak ko. Ito Tito Makoy ang wika ni Sanya kahit alam kong nanghihina ito at hilong-hilo. Ako na ang bahala rito. Ako nang bahala. Yan ang sagot ko kay Sanya. At nung naroon na ang mga doktor at nurse, inaasikaso na ang anak ko. Dok, please, gawin niyo po lahat. Buhayin niyo ang mag-ina. Buhayin niyo ang anak ko, Dok. Please, pakiusap. Ito Tito Makoy ang pagsusumamo ko sa doktor at sa mga nurse na nag-aasikaso sa anak ko. Tahimik ako Tito Makoy. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha ko sa tabi ng anak ko. Habang pinagmamasdan ko ito na walang malay, may nakakabit sa kanyang oxygen. Wala rin akong tigil sa maya't maya, kahalik ko sa anak ko. Anak, gumising ka na anak, gumising ka, narito si Papa. Hindi ka nababaliwalain ni Papa anak, gumising ka anak, narito si Papa. Iyan Tito Makoy, ang patuloy na pag-iyak ko, dala nga ng nakukonsensya ako at naaawa ako sa anak ko. Nakukonsensya ako Tito Makoy kasi yung ginagawa kong pagbabaliwala sa kanya, yung hindi ko siya inaasikaso. Malaki ang pasasalamat ko kasi makalipas ang mahigit 1 oras, nagkamalay na ang anak ko. Bahagyang nakahinga ako ng maluwag, bagamat naroon pa rin ang pangamba. Ngunit Tito Makoy, noong sumunod na araw, lalo akong nakahinga na ng husto kasi ayon sa mga doktor base sa kanilang ginawang x-ray at CT scan, walang pinsala sa anak ko. Kahit na namagok ang ulo nito noong tumilapon ito buhat sa loob ng multicab at bumagsak nga ito sa gilid ng daan. Swerte lang kasi ang binagsakan ng anak ko ay hindi na simentado. Lupa iyon pero matigas pa rin. Si Sanya naman kinailangan lang tahiin ang kanyang braso kasi meron itong sugat at meron ding baling tinamo dahil nga sa aksidente. Nailabas na rin ang anak ko sa ICU at pareho na sila ni Sanya nasa regular ward na lang bagamat magkaiba ang kanilang higaan. Kaya Tito Makoy, ako ang nag-aasikaso sa anak ko, naaalalayan ko rin si Sanya. Pero kinagabihan, umiiyak ang anak ko Tito Makoy. Bigla na naman akong dinapuan ng pagkabahala at awa sa anak ko. Kasi naririnig ko siya, Mama, sakit, sakit, Mama, sakit. Yan Tito Makoy, ang kanyang mumunting tinig, kasabay ng kanyang paghawak ng kanyang munting palad sa ulo nito. Bagamat mayroong nakakabit na dextrose sa anak ko, maingat ko siyang kinarga. Sa awa ko muli na namang naiiyak ako Tito Makoy. Anak, alin ang masakit anak? Nandito si Papa. Papagamot yan ni Papa. Papagamot ni Papa ang sakit ni Manuman.
tatawag ng doktor si Papa. Iyan ang wika ko sa anak ko, Tito Makoy, habang karga-karga ko siya at pilit na pinapatahan. Alam niyo po, ang anak ko hindi talaga ito likas na iyakin. Noon nga ilang beses itong nadapa at nagalusan. Bagamat hindi ako tumitingin dito, pero alam kong nilalapatan ng mama ko ng lunas ang sugat. Nililinis ito ng alkohol, pero hindi ko narinig na umiyak ang anak ko sa hapdi. Pero ngayon, Tito Makoy, umiiyak siya at walang tigil sa pahawak-hawak sa kanyang ulo, Tito Makoy. Ako ang nasasaktan. Ako ang nahihirapan ngayon sa nakikita ko dito sa anak ko. At nang hawakan ko ang kanyang ulo, yung itinuturo niyang masakit, nagulantang ako, Tito Makoy, kasi malambot ito. Parang hinog na kamatis ang lambot. Kaya naman noong bumisita ang doktor, tinanong ko ito, "Dok, ano po ba itong ulo ng anak ko? Bakit malambot? Hindi kaya nabasag ang bungo ng anak ko?" Ito, Tito Makoy, ang tanong kong takot na takot. Naku, mister, hindi. Sa tingin nyo ba bubuhayan niyang anak nyo kung nabasag ang kanyang bungo? Alam nyo po, yung malambot na yan yung laman, yung anit na masyadong nabugbog ng husto sa kanyang pagkakabagsak na bagok ito. Hindi siya nahiwa at hindi rin dumugo, kaya sumasakit. Huwag kayong mag-alala, mawawala rin yan. Ang sakit mawawala yan at saka titigas rin ang malambot na bahaging yan. Siguro kung dumugo yan, nahiwa yung balat, baka sakaling hindi makaramdam ng sakit ng ulo ang anak mo. Nakita nyo naman yung CT scan niya, walang problema. Ito, Tito Makoy, ang sagot sa akin at paliwanag ng doktor. Sa bagay nga, Tito Makoy, tama ang doktor kasi nga sa x-ray at saka CT scan na ginawa, walang problemang nakita. Pero ang masakit, Tito Makoy, hindi ko matiis na naririnig ko ang anak kong dumadaing sa sakit. Alam niyo po, ganito pala ang pakiramdam na malagay sa bingit ng kamatayan ang anak mo. Mapapraning ka talaga. Lahat na takot o rin ng takot, maiisip mo sa kapraningan. Dahil sa pagdaing na iyon ng anak ko, binigyan ito ng gamot ng doktor para mawala ang sakit. Nung tumatalab na nga ang gamot na ipinainom sa anak ko, Tito Makoy, nakatulog ang anak ko. Inihiga ko na sa kama ang anak ko, patuloy kong hinihipo-hipo ang kanyang noo, maingat na maingat, hanggang sa nakatulog ang anak ko. Nakatulog siya na nakasubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib, parang nakaunan siya, Tito Makoy. Alam niyo po, ibang-iba ang pakiramdam ko ngayon na tulog ang anak ko dito pa sa aking dibdib na kaunan. Ganito pala ang pakiramdam. Hindi ko kayang ipaliwanag ang tuwang aking nararamdaman. Alam niyo po, sa pagbabantay kong iyon sa anak ko, hindi ko talaga alintana ang pagod. Hindi ako nakakaramdam ng puyat sa pagbabantay at pag-aalaga ko sa anak ko. Dahil sa takot ko, Tito Makoy, kahit pag-uwi sa bahay namin, ayokong umuwi kahit saglit lang. Ayokong mawala sa tabi ng anak ko. Ngayon, Tito Makoy, nararamdaman ko na wala nang pagdududa pa. Anak ko ito, anak ko. Ako ang kanyang ama. Sa awa ng Diyos, lubos na gumaling ang mag-ina at na-discharge na sa ospital. Mahirap para kaysa niya ang alagaan ang anak namin dahil sa hindi pa nga naghihilom ang kanyang sugat na tinamo at maging siya kinakailangan niya ring magpahinga. Kaya naman napagkasundoan namin na sa bahay ko dadalhin ang anak ko para alagaan. Wala kasing mag-aalaga kung doon sa bahay ni Sanya kasi si Sanya hindi pa rin pwedeng magpagod. Kung sa bahay namin, Tito Makoy, pag nasa trabaho ako, ang nanay ko at ang mga kapatid ko ang mag-aalaga sa anak ko. Alam niyo po, maikwento ko lang, si Sanya kasi sulong buhay.
Hiwalay ang kanyang mga magulang at meron ng kanya-kanyang pamilya ang nanay at tatay niya. Mag-isa siya ngayon. Ito ang dahilan, Tito Makoy, kung bakit noon napipilitan siyang iwanan sa bahay ang anak namin kahit na hindi ko ito kinikilala pa noon. Sa sitwasyon ngayon, Tito Makoy, na ako ang nag-aalaga sa anak ko, paglabas ko ng trabaho tuwing hapon, dinadala ko rin ito kay Sanya sa gabi. Dito kami kumakain ng hapunan, kaming tatlo. Nananatili kami ng ilang oras sa tirahan ni Sanya. Pagkatapos sa pag-uwi ko, isinasama ko muli ang anak namin. Isang araw, Tito Makoy, yun na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Kasi sa unang pagkakataon, pagdating ko sa bahay namin galing sa trabaho, sumalubong ang anak ko, tinawag niya akong Papa. Alam niyo po, lumabas lahat ng ngipin ko sa aking bibig. Walang kapantay na kasiyahan nang marinig ko iyon sa anak ko. Sa naging sitwasyon namin na gabi-gabi dinadala ko kay Sanya ang anak namin at kumakain kaming tatlo, muling umusbong ang damdamin ko para kay Sanya. Hanggang, Tito Makoy, sa niyaya ko na siyang pakasal kami. Pero ayon kay Sanya, alam mo Lemuel, hindi naman yan ang hinihiling ko sa'yo. Hindi naman ako humihingi sa'yo ng kasal. Ang tanging hiling ko lang naman ay kilalanin mo ang anak mo kasi anak mo yan. Alam ko, hindi ako nababagay sa pamilya niyo kaya hindi ako nananaginip na pagkakasalan mo. Kaya hindi ako humihiling ng kasal sa'yo. Yun lang, ang tangi kong hiling sa'yo, kilalanin ang anak mo kasi anak mo siya. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Sanya na umiiyak. Sinsya ka na. Sanya, patawarin mo ako sa nagawa ko. Pero totoo ang sinasabi ko. Handa akong pakasal tayo para sa ating anak. Para kay Manman at mahal kita. Alam mo yan. Mahal na mahal kita. Iyan, Tito Makoy, ang wika kong panunuyo na kay Sanya. Isang araw, nakumbinsi ko rin itong si Sanya na lumabas kaming tatlo. Ang saya pala, Tito Makoy, sa pakiramdam. Yung lahat na taong importante sa'yo, kasama mo. Sa unang pagkakataon, lumakad kaming tatlo. Kakaiba ang kasiyahang nararamdaman ko lalo na't nakikita ko ang anak namin na tuwang-tuwang magkasama kaming tatlo. Kaya naman, Tito Makoy, lalo na akong nagporsiging ligawan muli itong si Sanya. Ang panliligaw ko ay umabot din ng taon bago ko siya nakumbinsing seryoso ako sa aking inaalok sa kanyang kasal. Kinalaunan nga, Tito Makoy, nagpakasal kaming dalawa ni Sanya at si Manman naman ay nasundan pa ng dalawang anak namin. Sa kabuuan, Tito Makoy, meron kaming 3 anak ni Sanya. Lahat lalaki, Tito Makoy. Kaya meron akong 3 hari ngayon. Alam niyo po, sa pagsasama namin, nakita ko talagang maling-mali ako sa pagtingin kay Sanya noon. Maling-mali ako kasi hinusgahan ko kaagad siya dahil sa kanyang trabaho. Kasi, Tito Makoy, matinong babae si Sanya. Maasikaso sa akin at sa mga anak namin. Kaya naman, masayang-masaya kami ngayon bilang isang pamilya. Tito Makoy, sa leksyon na aking nakuha, sa leksyon na ibinigay sa akin, malaki pa rin ang aking pasasalamat. Kasi sa kabila ng aking kasalanan, binigyan pa rin ako ng pagkakataon. Maaga kong nakita ang aking pagkakamali. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maitama ito at ang pagkakataon na magkaroon ako ng masayang pamilya. Ang pinakamalaking aral na aking naranasan ay nagturo sa akin na mahalin ng mahalin ang mga anak. Kaya, Tito Makoy, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po mapili mo at mailathala. Lubos na gumagalang, Lemuel. Maraming salamat, Lemuel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nako, pasalamat ka talaga. Pasalamat kasi nabigyan ka ng pagkakataon na maituwid mo ang iyong pagkakamali habang hindi pa huli. Nabigyan ka ng pagkakataon na makasama mo ang iyong mag-iina
Ang iyong panganay lalong-lalo na. Pasalamat, bagay na dapat mong ipagpasalamat yan. Ngayon sa lahat na nakikinig, alam nyo po yung sinabi kasi ni Lemuel na hinusgahan niya kasi sa una ang kanyang asawa dahil nga sa unang-una noong magkaroon sila, yung pinakaunang pagkakaroon nila ng pribadong oras, hindi nabirhin ang kanyang asawa. Tapos ang trabaho pa nito. Ang masasabi ko dyan, alam nyo po ang pagiging birhin ay hindi yan sukatan na ang pagiging matino ng isang babae. Ang pagiging hindi na birhin ay hindi rin sukatan para sabihin mong hindi matino ang isang babae. At ang pagtatrabaho sa bar, sa nightclubs ng mga babae, hindi rin yan dapat maging basihan para husgahan natin ang isang babae ay kaladkarin o husgahan na natin ang kanilang pagkatao. Hindi yan maaaring gawing basihan. Kasi maaaring marami dyan na ganoon nga, pero hindi lahat. Marami pa rin dyan na kung bibigyan mo ng ibang uri ng hanap buhay, mas gugustuhin nilang umalis sa ganyang hanap buhay. Kaya hindi yan pwedeng maging basihan para sabihin natin ang isang babae ay marumi porket nagtatrabaho sa bar, serbedora, GRO o ano pa. Iyan ang iwasan natin ang ganoong pag-iisip. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.